Share ko lang sa inyo guys itong forward reverse natin with limit switch. Ito yung LS1 guys, ito na siya, limit switch 1, limit switch 2, LS2. Ito naman yung LS2 natin. Ito guys, magagamit to sa ating roll up door o di kaya yung sa up and down. Katulad sa amin, sa prying machine, ginagamit namin yan. Itaas yung cover ng prying machine, pwede rin ibaba. Sa roll up door guys, pwede rin ito magamit. Bali, forward reverse siya na mayroon siyang limit switch. Ito yung forward natin na contactor, ito na siya. Ito naman yung reverse na contactor. Itong diagram na ito guys, ito na yung kinalabasan niya, ang resulta ng wiring ng ating diagram. Marami kasi nagsasabi na kalayat daw ang wire. Ito guys, madalas kong sinasabi na demonstration lang ito. Pag gagawin na ninyo sa actual guys, itong lahat ng wire ilalagay nyo sa plastic trunking para malinis tingnan. Hindi siya yung kalayat tingnan. Madalas kong sinasabi yan. Kung demonstration lang ito, hindi ko nilagay sa plastic trunking. Ito yung stop button natin guys, ito na siya. Ito naman yung start button natin sa forward, ito naman ang sa reverse, no? Reverse. Ito yung sa reverse natin na push button, mayroong F at saka R. Ito yung stop natin. Ito yung sa power circuit guys kung saan nakakabit ang ating 3-phase motor. Itong connection dito sa taas, papunta sa overload natin, papunta sa motor. Ito yung CB, circuit breaker natin na line 1 at saka line 2. Ito siya guys, no? Siniparate ko. Tapos circuit breaker naman natin sa 3-phase, ito na siya. Ito yung forward na contact niya dito sa taas. Ito naman yung sa reverse dito sa taas din. Pag mag-activate kasi itong contactor guys, mag-close ang contact niyan. Ganon din dito, mag-close din ang contact niyan. So ngayon guys, ating pag-aralan ng diagram kung ano ang function nito. Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-on natin tong circuit breaker natin guys, pag i-press natin to, ganon, mag-close ang contact niyan. Pag close ng contact guys, ang kuryente dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang forward natin. Pag gana ng forward natin guys, i-close to ng forward natin. Kung makikita natin, no? Hindi mo na natin i-on to para hindi gagana ang motor. Kung makikita natin yan, gumana siya, no? Kung makikita natin, gumana siya ngayon. Pag gana nito guys, ang forward, i-open naman ito ng forward dahil ito yung interlocking nilang dalawa. Ngayon, pag bitawan natin to dahil momentary push button ito, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon ito guys. So ang kuryente ngayon dito nadadaloy, no? Dahil mayroon siyang maintaining contact. Still pa rin gumagana ang forward. Ngayon pag pindutin natin tong reverse, hindi gagana ang reverse dahil putol. Hanggang dito lang ang kuryente. I-try natin pindutin. Hindi gumana ang reverse natin dahil naputol ito. O, kung makikita natin. Putol kasi dito dahil interlocking yan. Itong LS1 natin, pag matouch ito guys, pag matouch ito, automatic mamamatay ang forward natin dahil mag-open ito. Pag ma-reach na ganon, kung makikita natin, oh, ayan, namamatay ang forward natin. Ito kasi guys, mag-open ito. Dahil naka-normally close siya, mag-open yan, gaganon yan. So ngayon, ang kuryente ngayon, hanggang dito na lang, no? Pagdating dito guys, mamamatay dahil open. Pagpatay ng forward guys, i-close to ng forward, i-open naman ito ng forward. Ngayon, pag bitawan natin to, babalik yan sa close position. Gaganon ito ulit. Pag close position niya guys, nag-open na dito. So, namatay ang ating forward. Ngayon, pag i-press naman natin tong reverse, gagana naman ang reverse natin, no? Kung makikita natin. Ayan, gumana ang reverse natin. Ganito kasi yan. Pag i-press natin to, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang reverse. Ito, gumana ang reverse. Pag gana ng reverse guys, i-close to ng reverse. I-open naman ito ng reverse, no? Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position dahil momentary push button ang ating ginamit. Babalik sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang reverse contactor natin. Gumana siya ngayon. Ngayon, pag i-press naman natin itong forward na ito, ang kuryente ngayon hanggang dito lang, no? Hindi gagana ang forward dahil putol, dahil sa interlocking nilang dalawa. Kung i-try natin, no? Press natin ang forward, hindi gagana, no? Naka-engage ngayon ang reverse. Ngayon guys, pag ito naman, ang LS2 naman, ang limit switch 2 naman, pag mag-open naman ang contact nito, mamamatay ang reverse. Kung makikita natin, no? Kung baga bababa ito, pag ma-touch niya, ayan, namamatay ang reverse. Kung mag-open kasi ito guys, gaganon ito, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Patay ang reverse. Pag patay ng reverse, mag-close to ulit. Mag-open naman ito dahil namatay. Ngayon, pag bitawan mo ito guys, babalik to sa normal position na naka-close.
Ngayon, i-try natin, no? I-on natin. Tingnan natin, guys, no? Gagana itong motor natin ngayon. Forward. Ayan, gumana yung 3-phase motor natin. Ngayon, mayroon siyang interlocking, no? Hindi siya gagana. Ngayon, pag ma-hit ito, guys, mamamatay, no? Mamamatay siya. Ngayon, pag i-press naman natin tong reverse, gagana naman ang reverse. May interlocking naman siya, no? Ngayon, pag bababa naman ito, ma-hit naman itong isang limit switch na LS2, mamamatay. May interlocking yan, guys, no? Ayan, mamamatay. Ganun na ang function niya, guys. Forward. Pag ma-hit ito, mamamatay. Pag reverse naman, pag ma-hit naman ito, mamamatay. Ayan. Kung makikita natin, ganun ang function niya. Forward. Ngayon, pag ma-hit, mamamatay. Pag reverse naman, may interlocking. Pag ma-hit naman niya, mamamatay. Yun ang function niya, guys. Pwede rin, halimbawa ngayon, no? Pag forward mo, patayin mo dito, pwede rin. Pwede mo rin patayin dyan. Pag i-reverse mo naman, pwede mo naman patayin dito. Kasi mag-open kasi ang contact nito. Sana, guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.